Wala ka nagkawala ngayon. Mamamatay ka na sa mga kamay ko! Hindi mo gagawin yun, Mang Marcelino. Wala ka masamang gagawin sa kaibigan ko si Tonyo. Kapag pinakialaman mo si Tonyo, hindi mo na mababawi ang anak mo dahil magiging kapalit siya ng buhay ng apo ko! Pero, Lolo Armando, Arvin, hindi ako papayag na mamatay ang apo ko! Ama, pakawalan mo si Tonyo. Pakiusap. Pagkakawalan ko ang Abnoy na ito, pero kailangan na pakawalan ka rin nila! Paano kung ang babaeng laman ng iyong panaginip at minahal mo, na nais mo ring kasama sa buhay, ay siya palang magiging hadlang para magtagumpay ka na tapusin ang paglaganap ng kasamaan? Handa mo bang isakripisyo ang nararamdaman mong pagmamahal para sa mas nakararami, o pipiliin mo ang para sa sarili mong kaligayahan? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arvin. Tubong Nueva Ecija, pero lumaki po ako sa Maynila. Isa po kong bagitong pulis. Nang mangyari ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo, taong 1990 nang maganap po yun, nung nadistino ko sa isang baryo na ni sa panaginip ay hindi ko gugustuhin puntahan. Kaya lamang, atas ng aking piniling propesyon at sa utos ng aming hepe, ay wala akong nagawa kundi sundin ang tungkulin ko. Sa simula ay excited pa ako dahil alam ko na medyo kakaiba ang lugar na napuntahan ko. Subalit dito pala mangyayari ang mga bagay na hindi ko makakalimutan. Dahil naging malaking bahagi ng buhay ko at pag-ibig ang naging kaganapan dito. Kung anong tinutukoy ko ay yun po ang nais kong ibahagi. Umpisahan na po natin ang kwento. Tulog! Tulog! Tulungan niyo ako! Maawa kayo! Ikaw! Tulong mo ako! Tulong mo ako! Uy! Ano ba? Teka lang! Huwag ka magtago sa likod ko! At huwag mo hilahin ang damit ko! Ano ka ba? Tulog mo ako! Habol niya ako! Sasaktan ako! Maawa ka! Teka, sino bang humahabol sa'yo? Wala naman ako nakikitang humahabol sa'yo eh. Aswang! Talas ng ngipin! Tapos tulis ko! Habol niya ako eh! Habol niya ako! Wala naman ako nakikitang humahabol sa'yo eh. Nanloloko ka lang yata eh. Hindi ako nanloloko. Totoo sinasabi ko. Habol ako, aswang. Ang pangit. Pero nasan nga? Wala naman ako nakikita. Takot na takot ang lalaking lumapit sa akin, na tila may sakit sa pag-iisip. Nagtago pa siya sa aking likuran. Ano bang ginagawa mo sa likod ko? May aswang. Kakainin ako, aswang. Ayoko. Wala naman ako nakikitang aswang. Inisip kong gumagawa lang ng kwento ang lalaking yon, dahil nga tila wala sa kanyang katinuan. Kaya lamang ay bigla kong nakarinig ng ingay na tila ba galing sa ilalim ng lupa. Kaya nakiramdam din ako at agad na iginala ang aking paningin sa paligid. Hanggang sa mapansin kong tila may kung anong bagay ang gumagalaw mula sa ilalim ng lupa at gumagapang ito, dahil lumilikha ng bitak ang lupang dinaraanan ng kung anong nilalang. Ayan na, aswang. Sundan niya ako. Kung aswang yan, anong klase ng aswang? At bakit galing sa ilalim ng lupa? Aswang yan. Papatay ako, aswang yan. Tulog mo ako. Dapit hapon na ng sandaling yon, at unang araw ko sa lugar na yon na kung tawagin ay Baryo Ugong. Ipinadala ko sa lugar na yon ng aming hepe, dahil bilang isang bagitong pulis ay doon ako na destino
para sa isang mahalagang misyon. Tinawag na Baryong Ugong ang lugar dahil ayon sa kwento-kwento ay nagkaroon ng malakas na ugong o nakabibinging tunog doon nung panahon ng Hapon. Isang ugong na likha ng mga gerilya upang bigyan ng babala ang mga naninirahan sa pagdating ng mga sundalong Hapon. Kaya nang matapos ang gera ay tinawag na yon na Baryong Ugong hanggang sa makabagong panahon. Nakaramdam ako ng kaba at pagtayo ng balahibo nang makita ko ang paggalaw ng lupa. Biglang may malaking umbok ng lupa ang lumitaw, kasunod ay ang paglabas doon ng isang kakatwang uri ng nilalang na kung tawagin sa lugar na yon ay aswang abwak. Isang uri ito ng aswang na maaaring makapasok sa ilalim ng lupa at doon manatili. Umaatake ito sa pamamagitan ng paghila sa kanilang bibiktimahin papunta sa ilalim ng lupa, kundi naman ay biglang lilitaw sa ibabaw ng lupa para humanap ng kanyang biktima. Ang lalaking aswang abwak ay maaaring maging isang taong bayawak at ang babaeng abwak naman ay maaaring maging isang malaking ibon na uwak. Partner sila kumbaga sa paghahanap ng kanilang magiging biktima para maging pagkain na lalong magpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Ang biglang pagkawala ng mga naninirahan sa Baryo Ugong ang isa sa kasong dapat kong alamin at imbestigahan. Bali-balita kasi ang pagkawala ng mga naninirahan na may iba't ibang sinasabing dahilan. Dahil ang tungkol sa aswang abwak ay hindi rin nila gaanong pinaniniwalaan. Dahil nga lumaki ako sa syudad at doon na rin nakapag-aral, ay hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang. Subalit, marami akong mga kwentong naririnig. Kaya nang magpasya si inay na manirahan na kami sa Nueva Ecija at doon na rin humanap ng mapapasukan bilang bagong pulis, ay pumayag na ako. Mas gusto kasi ng inay ko na sa probinsya na manirahan. Saglit na naputol ang mga iniisip ko nang gulantangin ako ng aswang na bigla na lamang sumulpot sa aking harapan. Tama lang na matakot pala ang lalaking lumapit sa akin kanina dahil totoo ang sinabi niya. Agad kong hinagilap ang baril na nakasuksok sa aking suot na pantalon. Iniumang ko yun sa aswang na ilang metro ang layo sa aking harapan. Habang ang lalaking kanina'y humihingi sa akin ng tulong ay nagsusumiksik sa damuhan dahil natakot sa lumitaw na aswang. "Sige, hindi ka sasantuin ng baril ko, aswang ka! Subukan mo!" Pinuntirya ko ang aswang para tiyakin na sasabog ang kanyang ulo. Kaya lamang bago ko pa magawang kalabitin ang gatilyo ng baril ko ay laking gulat ko nang bigla itong lumubog sa ilalim ng lupa. Muling pumasok sa butas na kanyang nilika nang bigla siyang sumulpot kanina. Susundan ko sana ang aswang na lumubog sa lupa nang marinig ko naman ang sigaw ng lalaking sintu-sinto. Wag! Wag mo siya sundan! Delikado! Kailangan mapatay ko siya! Hindi mo siya papatay! Baka ikaw patay niya! Hindi siya bubuhayin ng baril ko. Pero mas malakas siya kapag ilalim lupa. Saka baka may iba pa siyang kasama. Kaya umalis na tayo dito. Bilis natin. Saan naman tayo pupunta? Ngayon lang ako nakarating dito sa baryo nyo. Wala kang pupuntahan? Oo. Sa kabilang bayan pa ang bahay ko eh. Doon kami nakatira ng nanay ko. O sige. Halika. Sama ikaw akin. Saan? Doon. Bahay namin lolo ko. Lolo Armando, bait yun. Halika na. Sigurado ka? Oo. Para makilala ka ng lolo ko. Ikaw. Ano pangalan mo? Arvin ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako Tonyo. Tonyo Gala. Yung tawag nila akin dito eh. Teka, bakit ikaw baril? Ayan oh, danda. Ah, eto ba? Pulis kasi ako, kaya meron akong baril. Kaya huwag ka matatakot sa akin ha.
Hindi. Hindi takot Tonyo sa'yo. Aswang ako takot. Saya nga ako kasi meron na ako kaibigan pulit eh. Teka, pwede ba kita kaibigan? Oo naman, pwede. Ayos! Halika na. Uwi na ako. Dali, sama ka sa akin. Sama ka! Dahil wala akong matutuluyan sa Baryo Ugong, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nangyayain ako ni Tonyo na sumama sa kanya. Kahit medyo may kakulangan sa pag-iisip si Tonyo, ay nakikita ko at nararamdaman na mabait siyang tao. Kaya nauna na siyang naglakad at sumunod naman ako. Bilitan natin paglalakad, Darwin. Dali! Bakit? Natatakot ka bang lumitaw ulit yung aswang? Oo, pwede kasi silang bumalik eh. Takot talaga ako sa kanila. Paano mo nalaman na may aswang na humahabol sa'yo? Samantalang nasa ilalim naman siya ng lupa. Nakita ko kasi gumalaw yung lupa eh. Tapos, sunod-sunod sa akin. Kaya alam ko aswang yun. Yung kasi sabi lolo ko eh, kapag galaw lupa, dapat takbo na. Kasi litaw aswang doon. Habang naglalakad kami, ay nagkikwentuhan kami ni Tonyo. Kaya hindi ko na malayan na malayo-layo na rin pala ang nalalakad namin. Hanggang sa huminto kami sa harap ng isang kubo. Tuloy-tuloy na pumasok si Tonyo sa loob nun, samantalang naiwan naman ako sa labas. Saglit pa ay lumabas si Tonyo na may kasamang matandang lalaki. Agad kong naisip na yon ang lolo niya na naikwento sa akin. Magandang araw ho. Lolo Armando, kaibigan ko bago. Siya Arvin. Kumusta ka, Arvin? Pasensya ka na rito sa apo ko. Baka kung anong ginawa niya sa'yo. Naku, wala po Lolo Armando. Mabait nga po si Tonyo eh. Heto nga po, isinama pa niya ako rito sa inyo. Lo, wala raw matitirang bago ka kaibigan eh. Kaya, pwede ko siya dito patirahin? Pwede naman, apo. Kaya lang isang kubo lang ang tirahan natin. Nakakahiya naman sa kanya. Wala po kayong dapat na ikahiya sa akin. Ayos lang po sa akin yun. Teka, bakit ka ba napadpad dito sa baryo namin? Baka nabibigla ka lang. Dahil sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, ay dito mo pa naisipang magbakasyon. Nandito po ako hindi po para magbakasyon, Lolo Armando. Lolo, pulit po siya. Baril po siya ganda. Peng! 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 Chapul! Bago pa maintindihan ni Lolo Armando kung bakit ako nasa kanilang baryo, ay niyaya niya akong pumasok sa kubo. Nagganda siya ng kape at nilagang hinog na saging na saba. Habang kumakain kami, ay ikinuwento ko kung bakit ako naroon sa Baryo Ugong. Salamat na lang pala at naisipan ng inyong hepe na ipadala ka rito. Nakarating po kasi sa kanya ang tungkol sa mga report na may mga taga rito po na nawawala. Ang totoo ay nakahingi na rin ng tulong ang kapitan namin sa inyong mayor para sa problema dito sa aming baryo. Kaya lamang ay hindi naman pinakinggan at ang sabi baka lumalayas lang daw dito sa baryo ang mga nawawala. Hindi rin kasi pwedeng sabihin na namatay ang mga nawawala dahil walang nakikitang bangkay. Pero bakit po hindi nagpapadala ng pulis dito ang inyong mayor? Na politika ang lugar namin. Palibasan ng eleksyon para sa mayor ay hindi siya nanalo dito sa baryo namin. Kaya tinandaan niya ang Baryo Ugong. Kapag may mga proyekto, laging huli kami sa listahan. Minsan pa ay talagang walang tulong na nakakarating sa amin. Parang gumaganti sa baryo niyo si mayor. Ganun na nga. At kahit may mga nawawala na rito, baliwala pa rin sa kanya. Palibasa hawak rin niya ang kapulisan. Kaya nagagawa niya ng paraan para hindi magpadala ng pulis na mag-iimbestiga sa mga nawawalang residente rito. Ganyan po talaga kapag napupolitika po ang isang lugar. Kaya nakakaawa po ang baryo na ginagantian ng mayor. Dahil nga, hindi naging maganda ang suporta sa kanya noong eleksyon. Palibasa,
Ayaw na rin makialam ng mga taga rito. At gusto rin ng kapitan na manahimik na lamang. Kesa naman mapag-initan pa siya. Baka mamaya kung anong gawin sa kanya kapag lagi siya nagre-reklamo, hindi ba? Pero alam namin, lahat ng di magandang ginagawa sa baryo namin ay meron ding katapusan. Tama po kayo. Darating din po ang tamang panahon. Yun ang hinihintay ng aming baryo. Naging palagay na ang loob ko pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Lolo Armando. Sa kanilang kubo na ako pansamantalang tutuloy habang naroon ako sa Baryo Ugong. Unang gabi ko sa lugar na yon, natulog ako sa kubo ni Lolo Armando. Medyo namamahay ako kaya hindi agad ako nakatulog. Halos nabilang ko na yata ang tilaok ng manok pero ayaw akong dalawin ng antok. Hanggang nang mag-uumaga na ay unti-unti na akong nakaramdam ng pagpikit ng mga mata. Hinihila na ako ng antok hanggang sa ganap na akong makatulog. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng panaginip ng gabing yon. Masarap sa pakiramdam ang panaginip kong yon dahil sa aking panaginip ay may nakilala akong isang magandang babae. Ang kanyang taglay na ganda ay totoo namang kabigha-bigani. Mabait siya at masarap kausap. Hindi ko rin maintindihan kung bakit agad ay nahulog ang loob ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Habang nag-uusap kami ay hinawakan ko ang kanyang isang kamay. Isang matamis na ngiti lang ang kanyang naging reaksyon sa paghawak kong yon. Ibig lang sabihin ay gusto rin niya ang ginawa ko. Marahan kong inilapat sa labi ko ang kamay ng babaeng yon na nasa aking panaginip. Kaya lamang nang hahagkan ko na ay biglang may humila sa kanyang kamay. Nang tignan ko kung sino ang humila sa kamay ng babaeng kasama ko ay talagang natigilan ako. Isang lalaking galit na galit ang muka at nakaamba sa akin ang kanyang malaking kamao na solidong dumapo sa aking muka. Masakit yun at napasigaw ako. Naramdaman ko na lamang na may umaalog sa akin. Nang magdilat ang mga mata ko ay nasa harap ko na si Tonyo. Arbin! Arbin! Ikaw sigaw ah! Kaya gising kita. Nananaginip ako, Tonyo. Buti na lang ginising mo ko. Mukhang di maganda panaginip mo, Arbin ah. Narinig ko malakas ka sigaw eh. May gusto kasing manakit sa akin eh. Yun lang naman ang panaginip ko. May babaeng kasama ko. Sorry po, one more. May gusto kasing manakit sa akin. Yun ang laman ng panaginip ko. Dahil sa isang babaeng kasama ko sa aking panaginip. Mukhang dito ka makakakita ng babaeng maiibigan mo, Arbin. Yun po ba ang ibig sabihin ng panaginip kong yun? Yun ang nararamdaman ko. Dahil nga sa iyong napanaginipan. Sayang nga po eh. Dahil hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya. Ganun naman talaga ang panaginip. May mga tao tayong nakakasama sa panaginip natin na hindi naman natin kilala. Pero kung totoo nga po ang sinabi niyo, Lolo Armando, nasasabik po akong makita siya dito sa Baryo Ugong. Sana nga, kasing ganda rin siya ng babaeng kasama ko sa panaginip ko. Nasa ganong kaming pag-uusap ni Lolo Armando nang makarinig kami ng tila may nagbubungkal ng lupa na malapit sa bahay na kinaroroonan namin. Nagkatinginan ang maglolo at saka tumingin din sila sa akin. May pagtataka kong tumingin din sa kanila at saka nagtanong. May nagbubungkal ng lupa ng ganitong oras sa gabi, Lolo Armando? Huwag niyo pong sabihin na may magsasakang nagtatrabaho ng ganitong oras at nagbubungkal pa ng lupa hanggang ngayon. Hindi magsasaka yun, Arbin. Tama si Tonyo, Arbin. Hindi magsasaka yun. Saka mahirap sa isang magsasaka na magbungkal ng lupa kung gabi. Dahil baka kung anong nilalang ang mabungkal niya. Maaari din siyang makasakit ng mga nilalang na hindi nakikita. At pwedeng gawan siya ng masama. Pero saan galing po ang tunog na yun na nagbubungkal ng lupa? Arbin, nasundan nila tayo.
Ano? Huwag mong sabihing aswang abwak ang may kagagawa ng tunog na yun. Nasundan nga niya kayo dito sa lugar na ito. Kaya hindi nila tayo titigilan. May naramdamang kakaiba ang aswang abwak. Kaya hanggang dito ay sinundan ka, Arvin. Meron kang itinatago. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Armando? May dala ka sa katawan mo at yun ay naramdaman ng aswang. Kaya nagkaroon siya ng interes na ito'y makuha dahil magagamit niya. Kaya wala namang problema kung aaminin mo yun sa akin, Arvin. Para mas lalo ko maintindihan ang mga nangyayari. Lalo na't nandito ka ngayon sa poder ko. Kargo na rin kita. At kami man ni Tonyo ay maaapektuhan dahil sa bitbit mo na siyang dahilan kung bakit pilit kang sinusundan ng aswang na abwak. Wala akong nagawa, kundi ang ipaalam na rin kay Lolo Armando ang tungkol sa taglay kong medalyong kabal na galing pa sa aking tatay. Nakasabit ito sa sinturera ng aking pantalon at hindi gaya ng ibang medalyon na ginagawang kwintas. Ayon sa aking tatay, nung nabubuhay pa ito, ang medalyong kabal ay isang uri ng agimat o anting-anting na makakatulong sa taong nagtataglay nito para mas maging ligtas dahil sa bigay na proteksyon laban sa matatalim na bagay o bala. Dahil pinakukunat ng medalyong kabal ang balat ng taong nag-iingat nito para hindi tumalab ang kahit na anong sandata. Minsan ko na ring nasubukan ang bisa nito. Aksidenteng nabaril ko ang aking binti nang naglilinis ako ng baril at nakita kong hindi man lamang tumagos ang bala. Hindi ako nasaktan kaya natiyak kong may bisa ang medalyong kabal sa katawan ko. Ipinakita ko ang aking medalyon kay Lolo Armando. Hinawakan niya yon, subalit agad niyang binitiwan. Bakit po, Lolo Armando? Ano po nangyari sa inyo? Parang napaso po kayo ah. Mahirap ipaliwanag, pero malakas ang enerhiya. Dahil sa parang kuryenteng naramdaman ko nang hawakan ko medalyong kabal. May kasamang orasyon po ang medalyong kabal. Dapat ay umusal muna ng orasyon ang hahawak para hindi po siya masaktan. Naiintindihan kita, Arvin. Sa mga pagkakataong yon, habang nag-uusap kami ni Lolo Armando at nakamasid, ay nakikinig lang sa amin si Tonyo. Bagamat may kakulangan siya, ay masusing pinakikinggan ang aming pag-uusap at tila tinatandaan. Hanggang lumakas pa ang ingay sa labas na tila may nagbubungkal. Kaya nagpasya akong puntahan yon. Sinabi ko yon kay Lolo Armando. Sigurado ka ba, Arvin? Lalabas ka ng bahay? Opo, Lolo Armando. Nakakaistorbo po ang ingay na naririnig natin eh. Sama kita, Arvin. Sama kita. Hindi na, Tonyo. Ako na lang. Hayaan mo na si Arvin na po. Alam ni Arvin ang kanyang ginagawa. Nang makalabas na ako ng bahay, ay nakita ko ang aswang abwak na lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Isang aswang na tila taong bayawak ang nakikita ko. Ayon kay Lolo Armando, ay ako ang sadya ng aswang abwak na ito. Kaya kailangang ako ang tumapos dito. Kinuha ko ang baril ko para asintay nito. Kailangan maunahan ko na siya bago pa siya umatake sa akin. Kaya lamang, nang kakalabitin ko na ang gatilyo ng hawak kong baril, ay nagulat ako sa biglang pagdapo sa kamay ko ng isang itim na ibong uwak na mas malaki sa karaniwan. Ha? Saan galing ang ibon na to? Malamang ikaw ang babaeng aswang abwak na partner ng aswang na taong bayawak. Mahigpit ang pagkakahawak ng kuko ng ibong uwak sa aking kamay na may hawak na baril. Bitiwan mo ako! Hindi mo yan makukuha! Bitiwan mo ako! Nagpumiglas ako at nakikipag-agawan sa baril na pilit na kinukuha ng ibong uwak. Subalit mahigpit ang pagkakahawa ko dahil hindi ko yun maaaring basta na lang isuko. Hanggang sa makita ko ang paglapit ng isa pang aswang abwak na nasa anyo na rin ng taong bayawak na pasugod sa akin. Dahil ang dalawa kong kamay ay nakahawak sa baril na pilit inaagaw ng ibong uwak, kaya hindi ko alam kung paano ko haharapin ang papasugod na taong bayawak. Kaya gamit ang aking dalawang paa ay tinadyakan ko
ang pag-atake ng taong bayawak. Sa lakas ng pagkakatadya ko ay tumilapon ito. Pero hindi ron natapos ang kanyang ginawang pag-atake. Saglit na tumigil ito para mag-ipon ng lakas at muling sumugod sa akin. Ngayon ay pinagtutulungan na ako ng ibong uwak at taong bayawak. Ayaw nila akong tantanan at kung meron silang nais mangyari ay posibleng ibig nilang kunin ang medalyong kabal na nasa akin. Subalit hindi ako makapapayag na makuha yon ng magpartner na aswang. Pinagtulungan ako ng mga aswang abwak pero ang pananakit na ginagawa nila sa akin ay hindi ko naman halos nararamdaman. Yun ang bisa ng taglay kong medalyong kabal. Maging ang mga kagat ng taong bayawak at kalmot ng uwak ay hindi ko iniinda. Ngunit ayaw pa rin nila akong tigilan. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Lolo Armando at ni Tonyo. Lumabas na rin sila ng bahay at nakita nila ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Andito na kami, Arvin! Kahit papano ay may naisip akong paraan para tulungan ka! Yun lang ang narinig kong sinabi ni Lolo Armando. Maya-maya pa, naramdaman ko na may kung anong isinaboy sa hangin ang maglolo. Hindi ko mawari kung ano yon. Subalit sumama ito sa hangin at kumalat. Pulbos na medyo itim ang kulay ang isinaboy ni Lolo Armando. Dumikit yon sa aking balat. Subalit walang naging epekto sa akin. Kaya lamang nang dumikit sa katawan ng dalawang aswang abwak ay napasigaw sila. Pilit nilang pinapagpag ang pulbos na dumikit sa kanilang katawan. Nagbigay din ng hapdi sa kanilang mga mata. Sadyang may kakaibang epekto sa kanila yon. Kaya umalis na lamang ang dalawang abwak at iniwan ako. Nagbalik sa isang hukay papunta sa ilalim ng lupa ang aswang abwak na nasa anyo ng taong bayawak. Ang babaeng aswang abwak naman na nasa anyo ng malaking ibong uwak ay lumipad papalayo. Nang makita yon ni na Lolo Armando at Tonyo ay patakbo silang lumapit sa akin. Ano, Arvin? Ayos ka lang ba? Opo, Lolo Armando. Okay lang ako. Grabe, tapang-tapang mo, Arvin ah. Pero hindi dahil sa tulong niyo sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Buti, hindi tuluyang nakuha sa akin yung baril. Maraming salamat nga pala sa ginawa niyo, Lolo Armando. Ginawa lang namin ang nararapat. Pero ang tulong namin sa iyo ay pansamantala lamang. Dahil nananatiling buhay pa rin ang magkasanggang aswang abwak ngayon. Natarantalan sila ngayon dahil maapdi sa balat nila ang isinaboy namin. Oo nga, takot sila eh. Laya sila eh. Duwag pala mga aswang. Siya nga pala. Ano po yung pulbos na isinaboy niyo sa hangin, Lolo Armando? Abo ang pulbos na yon. Abo mula sa mga piling halaman na pinatuyo ko at sinunog. Sinamahan ko rin yon ng pinulbos na asin na tunay namang kinatatakutan ng mga aswang. Subalit sabi ko nga, pansamantalang panlaban lamang yon sa kanila. Ang importante po lumayo sila at nakaligtas po ako, Lolo Armando. Tama ka. Pero tiyak na babalik ang mga yon. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi sila nakakaganti at nakukuha ang kanilang pakay. Alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Pero hindi po mangyayari ang nais nila. Wala silang makukuha sa akin. Dapat mawala at tapusin na ang mga aswang na kagaya nila. Talagang hindi ako tinantanan ng aswang abwak sa unang gabi ng pananatili ko sa Baryo Ugong. Pero ang mahalaga doon ay hindi sila nagtagumpay para pinsalain ako. Salamat na rin sa maglolong tinuluyan ko at hindi nila ako pinabayaan. Kinabukasan, dahil nga bahagi ng pagiging misyon ko sa baryo ay alamin at lutasin ang mga nangyayari, kaya nagpunta ako sa tanggapan ng barangay upang makibalita at makausap ang kapitan ng baryo. Isang matabang lalaki na ang edad ay nasa 60 na ang humarap sa akin. Siya ay si Kapitan Bilog kung tawagin. Agad kong nahulaan kung bakit ganun ang tawag sa kapitan ng Baryo Ugong.
dahil yun sa hugis nito na bilog sa katabaan. Pero mukha naman itong mabait at maayos ang naging pagtanggap niya sa akin. Isinalaysay sa akin ni Kapitan Bilog ang mga nangyayari sa kanilang baryo. May mga ulat na nawawalang bata at matanda. Hindi alam ng mga kamag-anak kung saan nagpunta ang nawawalang kaanak. Samot-sari ang kwento tungkol sa pagkawala. May nagsasabi na dinukot ang mga batang nawawala para kunin ang laman loob at ipagbili. Samantalang ang matatanda naman ay iba-iba din ang bersyon. May nagsasabi na isinama sa bundok para gawing tulisan. Meron din nagsasabi na naging biktima ng aswang. Kaya lamang ang ipinagtataka nila ay bakit wala silang nakikitang biktima. Kung biktima raw ito ng aswang ay maaaring makita ang bangkay. Pero kahit ano ay walang makita ang mga taga-baryo. Dahil ako ang pulis na itinalaga sa Baryo Ugong, kaya nag-iwan ako ng pangako kay Kapitan. Natutulungan ko sila. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para alamin ang totoong nangyari, kung bakit may mga nawawala na naninirahan doon. Habang ako ay naglalakad papauwi, ay naisip kong mas kapani-paniwala ang mga kwento tungkol sa aswang na siyang bumibiktima sa mga nawawala. Pero kung bakit walang makitang bangkay, yun ang hindi ko pa natitiyak. Habang patuloy ako sa paglalakad, ay may narinig akong sigaw ng isang babae. Ramdam ko ang takot sa sigaw ng babae, kaya hinanap ko ang pinagmumulan ng sigaw hanggang makita ko ang isang babae na nasa gilid ng bangin at maaaring mahulog anumang oras. Delikado ang kinaroroonan nito. Maawa ka sa akin! Tulungan mo ako! Maawa ka! Paano ka napunta dyan sa gilid ng bangin? Ano ka ba? Ba't kailangan mo pa akong tanungin ng ganyan? Tulungan mo na lang muna ako! Ay, oo. Tutulungan kita makaalis dyan. Sige na. Pwede bang pakibilisan mo? Baka maputol na itong sangang kinakapitan ko. Pakiusap naman! Lalapitan ko na sana ang babaeng humihingi ng tulong para hawakan ng kamay at tilayin siya sa gilid ng bangin. Nang manlaki ang mga mata ko dahil malapit sa kinaroroonan ko ang isang ahas. Nakaangat ang ulo at handa akong tuklawin. Ano ba naman to? Kapag mamalasing ka nga naman, oh. Tutulong na nga lang ako. May hadlang pa. Pakiusap, tulungan mo na ako! Teka lang, miss. Kailangan ko rin ng tulong ngayon eh. Ayun oh. May cobra. Gusto kong tuklawin. Pero baka mahulog na ako dito sa kinatatayuan ko. Ayoko pang mamatay. Parehas lang tayo, miss. Ayoko pa rin mamatay sa tuklaw ng ahas na yan. Ang malas naman nating pareho. Mukhang dito na matatapos ang buhay natin. Ikaw mamamatay ka sa tuklaw ng cobra. Ako naman, mamamatay na durug-durug ang katawan kapag nahulog ako sa bangin na to. Basta, isipin mo na lang na makakaligtas tayo. Paano? Gagawa ko ng paraan. Bago kita tulungan, kailangan ko munang tulungan ang sarili ko. Dapat mawala tong ahas na humaharang sa akin. Kailangan matodas ko muna to. Bagamat naroon ng kaba, ay dapat kong lakasan ang loob ko. Kaya kinapa ko ang baril sa aking bewang. Yun na lang ang tanging pag-asa ko para makaligtas sa ahas. Na anumang sandali ay maaari na akong tuklawin. Nang makuha ko ang baril sa aking bewang, ay agad kong itinutok sa ahas. Sabog ngayon ang ulo mo, ahas ka! Sandali, huwag mo kakalabitin yan! Huwag mong babarilin ng ahas! Teka lang, paano kung tuklawin ako yan? Babarilin mo yan? Sigurado ka? Oo nga, makulit ka rin eh. Pareho na nga tayo mamamatay. Magkukulitan pa ba tayo? Kapag binaril mo ang ahas, papunta sa kinaroroonan ko ang direksyon ng bala. Paano kung tamaan din ako? Ibig sabihin 2 in 1. Isang putok ng baril, 2 tatamaan. Unggoy ka ba? Papatayin mo rin ba ako? Siyempre hindi. Nag-promise nga ako sa'yo na tutulungan kita, di ba? Kaya tulungan mo na ako. Maawa ka na sa akin. Pero ayan nga oh, may ahas na gustong tumuklaw sa akin. Teka lang nga. Bubugawin ko na lang muna ang ahas para lumipat ng ibang direksyon at hindi ka tamaan ng baril. Sige na, gawin mo na. Huwag ka ng puro dakdak.
Gawin mo lang naiisip mo para makaalis na rin ako dito sa gilid ng bangin. Nangangawit na ako sa kakahawak dito sa kahoy. Baka mahulog na ako. Oo na. Teka lang. Chu! Ahas doon ka! Chu! Chu! Binugaw ko ang ahas. Itinaboy ko para medyo lumayo at gumilid sa lugar na malayo sa kinaroroonan ng dalaga. Kaya nang makita kong gumapang ang ahas at alam kong hindi maapektuhan ng dalaga sa gagawin kong pagbaril dito, ay agad kong inasinta at saka kinalabit ang gatilyo ng hawak kong baril. Dalawang magkakasunod na putok ang umalingaw-ngaw. Sabog ang ulo ng ahas. Ligtas na kami sa tuklaw ng ahas. Subalit nakikita kong unti-unti nang bumibigay ang kaputol na sanga ng kahoy na hinahawakan ng dalaga. Diyos ko po! Mapuputol lang sa ngang hinahawakan ko! Mahuhulog ako! Lumagitik ang kahoy na hawak ng babae. Mabilis akong kumilos na halos lumundag na para maagapan ang dalaga. Hindi ko rin alam kung paano ko nahawakan ang kamay niya para hindi ganap na mahulog sa ibaba ng bangin. Kaya nailigtas ko siya sa pagkahulog. Sa kadahan-dahan kong hinila papataas sa gilid ng bangin at inilagay sa isang mas ligtas na lugar. Salamat! Maraming salamat sa iyo, Manong! Uy, grabe siya oh. Iniligtas na nga kita tapos sa itsura kong to tatawagin mo ako Manong. Eh hindi ko pa kasi alam kung ano ang pangalan mo eh. Arvin, ikaw, anong pangalan mo? Diana. Maraming salamat sa tulong mo, Arvin. Kung di ka dumating, baka namatay na ako. Baka nagkadurug-durug ng katawan ko sa ibaba ng bangin. O kaya naman, namatay ako sa kagat ng ahas. Kaya hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Yung sinabi mong thank you, yung pasasalamat mo, ayos na yun. Tapos may kasama pang pagngiti, di ba'y bonus pa? Pero ayokong tatawagin mo ako Manong ha. Sorry, Arvin. Okay, siya nga pala. Wala ba masakit sa'yo? Medyo napalakas yata ang pagkakahata ko sa braso mo kanina eh. Ayos lang ako. Mabuti pa kaya samahan na lang kita pa uwi para matiyak kung ligtas ka hanggang sa makarating ka sa inyo. Okay lang ba? Oo naman. Makakatanggi ba ako? Ikaw na nga itong naging tagapagligtas ko eh. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi mo na ako nakakausap ngayon. Tara na. Kailangan ko nang umuwi at baka nag-aalala na sa akin si tatay. Habang naglalakad kami papauwi, ay naisipan kong itanong kay Diana kung bakit ba muntik na siyang mahulog sa bangin. Ayon sa kwento niya, ay nadulas siya at gumulong papunta sa gilid ng bangin. Buti na lang ay may kaputol na sanga at dun siya nakahawak. Nakapitan niya yon at nakatulong sa kanya para hindi siya tuluyang mahulog. Hanggang sa dumating ako sa lugar na yon. Hanggang sa natanaw na namin ni Diana ang isang bahay na napapaligiran ng mga puno. Yun ang kanilang bahay at ayon sa kanya ay tanging ang tatay niya lang ang kanyang kasama. Matagal na raw kasing patay ang nanay niya. Nang malapit na kami sa kanilang bahay ay lumabas ang isang lalaking may mga tato sa katawan. Kakaiba ang pagkakatitig nito sa akin pero may paggalang akong bumati sa kanya dahil ramdam kong ang itayon ni Diana. Ama, siya po si Arvin. Bago ko pong kaibigan. Arvin, siya naman si Ama. Marcelino ang pangalan niya. Naggaling ka lang sa gubat, pagbalik mo dito may kasama ka nang ipapakilala sa akin. At isang lalaki pa. Ama, hindi naman po siguro masamang makipagkaibigan sa isang lalaking kagaya ni Arvin. Depende sa lalaki, Diana. Mabait po si Arvin. Alam ko pong mabuti siyang tao. Katunayan nga po niyan, iniligtas niya po ako sa pagkahulog sa bangin. Kundi po dahil sa kanya, baka di na po ako nakauwi. Baka wala na po kayong anak. At nagkandadurug-durug ng katawan ko sa ibaba ng bangin. Kahit napakadelikado po pero sa awa ng Diyos po na iligtas ko po si Diana. Salamat. Sorry po. Salamat naman kung ganon. Kaya utang ko po kay Arvin ang buhay ko, Ama. Kundi po dahil sa kanya, wala na po ako ngayon.
Nasabi mo na sa akin yan, Diana. Hindi mo na kailangan pang ulit-ulitin. Para po kasi hindi kayo natutuwa na may katulad po ni Arvin na nagligtas po sa akin. Nagpasalamat na ako sa kanya. Sapat na yon. Bakit, Diana? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ang lumod sa kanya at sabayin siya dahil iniligtas ka niya. Gusto mo bang ipagluto ko pa siya ng espesyal na putahe para pakainin siya? Alam mong hindi ko gagawin yon. Sige Arvin, salamat na lang uli sa'yo. Pwede mo na akong iwan. O lalaki, narinig mo naman siguro sinabi ng anak ko. Pwede ka nang umalis. Maaari mo na siyang iwan. Sige Diana, aalis na ako. Natutuwa akong nakilala ka. Sana hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Ang daming pa sinasabi. Pwede ka nang umalis. Sige na. At marami pang gagawin ng anak ko. Ang totoo ay nakakapikon ang mga narinig ko mula sa bibig ng ama ni Diana. Hindi man lang nagpakita sa akin ng kahit konting respeto o kahit konting tuwa na iniligtas ko ang kanyang anak. Naisip ko na may mga ganun yata talagang tao. Nagawan mo na nga ng mabuti ay parang pagdududa pa rin ang nasa isip. Ayoko nang masira pa ang araw na yon. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita namin ng ama ni Diana, kahit papano ay ikinatutuwa kong may magandang dalaga akong nakilala sa gubat na yon. Naglalakad ako papauwi, pero hindi mawala-wala sa isipan ko ang maamo at magandang muka ni Diana. Bagay na nagdulot sa akin ng pagkagulat at tumayo din ang mga balahibo ko sa braso dahil sa aking naalala. Anak ng putya, hindi ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha nga niya yun. Kamukha ni Diana ang babaeng nasa panaginip ko. Ngayon ko lang naalala. Kaya pala nung makakita ko siya kanina, ay parang pamilyar siya sa akin. Di ko lang kagad maisip kung saan ko ba siya nakilala. Kaya tama ako. Siya nga ang babae na nasa panaginip ko. Ang bagay na yon ay lalong nagbigay sa akin ng interes para muli kaming magkita ni Diana. Kaya lamang, alam ko namang hindi yon magiging madali dahil na rin sa naging karanasan ko nang makaharap ko ang kanyang ama. Tiyak na siya ang magiging malaking hadlang sa amin. Samantala, sa iniwan kong bahay ni na Diana ay kinumpronta siya ng kanyang ama at ako ang dahilan nun. Hindi ko gusto ang lalaking isinama mo rito, Diana. Ama, kaibigan ko lang po si Arvin. Saka kanina lang po kami nagkakilala. Alam ko, pero sa unang pagkakaharap namin, iba ang naramdaman ko, Diana. Natitiyak kong interesado siya sa'yo. Ama, sinasabi niyo po ba nililigawan niya ako? Oo, nakikita ko yun at nararamdaman ko. Kung gawin man niya yun, wala naman po sigurong masama, Ama. Anong walang masama? Ano ba sinasabi mo, Diana? Hindi ang gaya ng lalaking yon ang nararapat sa'yo. Hindi ang Arvin na yun. Ama, ano po bang problema niyo sa kanya? Sinabi ko po sa inyo kung anong ginawa niya para iligtas ako sa tiyak na kapamakan. Iniisip mo dahil doon ay mabuti na siya at karapat-dapat sa'yo. Hindi yun ang batayan ko para sa lalaking para sa'yo, Diana. Ano pong batayan niyo, Ama? Saka, ano po bang mali kay Arvin? Ako talaga nakakaalam nun. Saka ako ang ama mo. Mas alam ko ang nababagay sa'yo. Hindi ang Arvin na yun. Nung buhay pa po si Ina, ang tungkol sa bagay na yun na lagi niya sinasabi sa inyo. Na hindi niyo ako dapat pangunahan sa bagay na gusto ko. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Kundi, hayaan niyo akong pumili ng lalaking mamahalin ko. Dahil hindi ako naiintindihan ng ina mo. At dahil wala na siya. Sorry po. Dahil hindi ako naiintindihan ng iyong nanay. At dahil wala na siya, at hindi na natin kasama, ako ang dapat masunod. Wala kang karapatang suwayin at tanggihan ang ano bang sasabihin ko. Kahit tungkol pa yun sa pag-ibig mo. Ang lupit mo talaga, Ama. Parang ayaw niyo na maging masaya ko. Nasa pagsunod sa gusto ko ang magiging tunay mong kaligayahan, Diana. Kaya wala kang ibang dapat gawin, kundi gawin kung ano nais kong mangyari.
Samantala, nang nasa bahay na ako, ay dinatnan ko roon si Lolo Armando. Agad niyang napansin ang lungkot sa mukha ko. Kaya naman, nag-usisa siya. May nangyari bang hindi maganda, Arvin? Kakaiba ang itsura mo at ramdam ko ang kalungkutan mo. Hindi maganda ang presensya mo. Maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi na po, Lolo Armando. Ayaw mong tulungan kita. Baka po makaabala lang ako sa inyo eh. Kung itinuturing mo na akong lolo at hindi na ibang tao, dapat mong sabihin sa akin yung bigat ng loob na nararamdaman mo. Kaya huwag ka nang mahiyang sabihin sa akin. Nais kong tulungan ka. Dahil kahit papano, ay nais kong mabawasan at gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Kaya minabuti kong ipaalam yon kay Lolo Armando tungkol sa di magandang ipinakita sa akin ng ama ni Diana. May ganun talagang ama, Arvin. Alam ko bata ka pa, kulang pa sa karanasan at kaalaman. Kaya nasaktan ka sa ipinakita sa iyo ng ama ng babaeng sinabi mo sa akin. Wala naman po akong masamang ginawa eh. Kundi iniligtas ko nga po ang anak niya. Sadyang mabigat ang dugo niya sa iyo. Yun nga po pinagtataka ko, Lolo Armando eh. Unang pagkikita pa lang po namin pero masama na kagad ang tingin niya sa akin. Ano yun? Pero sabi mo nga, kamukhang kamukha ni Diana ang babaeng nasa panaginip mo, hindi ba? Ganun na nga po. Kaya medyo nga nalulungkot ako eh. Sapagkat mahihirapan akong ligawan siya. Dahil unang kukontra ang tatay niya. Pero baka nakakalimutan mo, Arvin. Ipinadala ka dito sa Baryo Ugong ng iyong hepe hindi para humanap ng babaeng magiging kasintahan at mapapangasawa. May iba kang misyon dito. Yun ay ang tulungan ng baryo at magkaroon ng linaw ang pagkawala ng mga taga rito. Di ko naman po nakakalimutan yun eh. Pero siguro naman eh, di naman masama na isabay ko na rin sa mission ko ang pagkakaroon ko ng kasintahan. Lalo na kung magiging inspirasyon ko yun para magawa ko na mahusay ang aking misyon, hindi ho ba? Kung sa bagay, may punto ka naman. Baka nga mas madali mong matapos ang iyong trabaho dahil may iba pang bagay na dapat kang gawin. Ganun na nga po. Pero huwag ka magalala. Sabi ko nga sa'yo tutulungan kita sa misyon mo dito sa baryo. Dahil ako man ay matagal na rin gustong magkaroon ng linaw ang pagkawala ng mga tao rito. At para matigil na rin ang ganung pangyayari upang mapanagot ang may kasalanan at mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang biktima. Dahil ang pangunahing mission ko sa baryo ay para magkaroon ito ng katahimikan, kaya hindi ko dapat biguin ang aking hepe. Sa araw ay nagsisikap akong umikot sa bawat lugar upang kumuha ng mga impormasyon. Plano ko na kapag tapos na ang trabaho ay dumaan muna sa bahay ni Diana. Maswerte naman ako dahil wala roon ang ama niya. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon para magkausap. Hindi naman ipinagkaila sa akin ni Diana na ayaw nga sa akin ng ama niya. Dahil nga sa ginawa kong pagliligtas sa kanya ay naramdaman kong agad ring nahulog ang loob ni Diana sa akin. Kaya naman sa maikling sandaling yon ay agad na nagkaroon kami ng intindihan dahil umiral sa amin ang tunay na nararamdaman ng bawat isa. Salamat, Diana. Akala ko mabibigo ako eh. Kahit medyo nakakainis ka nung una nating pagkikita, ay hindi maaalis sa puso't isipan ko ang paghanga sa'yo. Dahil kahit alam kong malalagay sa panganib ang buhay mo, ay pinili mo pa rin na iligtas ako. Kasi nga sa unang kita ko pa lang sa'yo, tinamaan na rin ako eh. Totoo ba yan? Oo naman. At sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo. Ikaw ang babaeng nakita ko sa panaginip ko. Kaya nga hindi ako makapaniwala na totoo ka eh. At magkikita tayo. Kaya masayang masaya ako, Diana. Hinawakan ko ang kamay ni Diana at inilapit ko yun sa aking labi. Hindi naman niya ako pinigilan. Kaya inilapit ko na rin ang aking muka sa kanyang muka para subukan kong hagkan siya sa kanyang labi. Kaya lamang bigla siyang umiwas
at tumayo sa pagkakaupo. Hindi niya magugustuhan kapag inabutan ka niya rito sa bahay. Kaya sige na, umalis ka na muna, Arvin. Pero gusto ko magkita tayo uli. Doon sa gubat kung saan tayo una nagkita. Maghihintay ako sa'yo doon bukas. Bahala na, pero ngayon, ang kailangan mo ay umalis na. Nararamdaman ko kay Diana ang labis na kaba at pag-aalala. Kaya iniwan ko na siya. Baka nga biglang dumating ang ama niya at may hindi magandang mangyari dahil sinuway nito ang bilin na layuan ako. Habang naglalakad ako papauwi sa bahay ni Lolo Armando ay nakita ko si Tonyo. Hindi ko inaasahan na nasa ganung lugar ang apo ng matandang nagpatuloy sa akin. Tila takot na takot si Tonyo. Tonyo, anong ginagawa mo rito? Sundan kita, Abin. Hindi mo dapat ginawa yun, Tonyo. Pero ano ba nangyari sa'yo? Ba't parang takot ka? Aswang eh. May aswang, nakita ko. Aswang ganitong oras? Hapon pa lang hindi pa madilim. Oo eh, pero kita ko talaga aswang. Baka puntahan tayo rito. Nang nag-uusap kami ni Tonyo, ay naramdaman namin ang mga yabag. Kaya hinila ko si Tonyo at nagtago kami sa mga makakapal na halaman sapagkat alam kong may dadaan sa lugar na kinaroroonan namin. Kaya tahimik kaming nakamasid lang at naghihintay sa kung anumang daraan sa lugar na yon. Nagulat ako nang makita ko ang ama ni Diana. Maitim ang paligid ng mga mata niya ng sandaling yun. Palinga-linga sa paligid na tila ba may hinahanap. Samantala, naramdaman kong tila nanginginig naman sa takot si Tonyo habang itinuturo niya si Mang Marcelino. Siya ang aswang. Aswang siya, Abin. Tonyo, anong aswang ang sinasabi mo? Si Mang Marcelino yan. Aswang siya. Kita ko. Nakikita ko siya naging aswang abwak. Aswang siya. Ramdam ko ang matinding takot kay Tonyo at alam ko na wala ring dahilan para magsinungaling ang kagaya niya. Sigurado ka ba, Tonyo? Oo, Abin. Aswang ang lalaking yun. Naging taong bayawak siya. Nang ganap nang makalayo si Mang Marcelino, ay lumabas na kami sa aming pinagkukublian. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni Tonyo. Hindi ka na, Abin. Uwi na tayo. Baka balik ang aswang eh. Patayin tayo nun. Sige, umuwi na tayo. Binabagtas namin ang daan pauwi ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Tonyo. Ang ama ng babaeng iniibig ko ay isa palang aswang. Isang aswang abwak na malamang ay may malaking kinalaman sa mga nangyayaring pagkawala ng mga residente sa Baryo Ugong. Kaya yon ang dapat kong matiyak dahil mahirap nang magkamali at paghinalaan ng isang tao, lalo na kung tatay siya ng babaeng napalapit na sa damdamin ko. Ang bagay na yon ay ipinaalam ko na rin kay Lolo Armando dahil nga gusto ko ring malaman ang kanyang magiging opinyon. Saka ilang araw na rin ang lumipas, kailangang mag-report ako sa aming hepe at ipaalam sa kanya ang development sa kasong ini-assign sa akin. Mas mainam kung may maganda akong maiuulat sa kanya. Kilalang-kilala ko ang apo ko, Arvin. Kailanman ay hindi siya gagawa ng kwento. Yun nga din po naisip ko, Lolo Armando eh. Kaya alam ko po na nagsasabi po siya ng totoo. Saka nakita ko po sa mukha niyang matinding takot nang makita niya po si Mang Marcelino, ang ama po ni Diana. Ang babaeng kinikwento mo sa akin na nakilala mo. Opo, Lolo Armando. Ngayon ay naiintindihan ko na, Arvin, kung bakit sa unang pagkikita niyo pa lang ay mabigat na kagad ang loob niya sa'yo. Dahil yun sa kanyang tunay na pagkatao. Malamang naramdaman niya kung ano ang meron ka. Ang taglay mong mutya ay naramdaman niya. Maaaring nakaramdam din siya ng panganib sa presensya mo. Lalo na't isa kang pulis na may misyon dito sa baryo. Mukhang tama po kayo, Lolo Armando. Kaya dapat ko na rin ibigay sa iyo ang tulong na maaari kong ibahagi para matiyak na mapapatay mo ang aswang abwak
na lumilikha ng takot dito sa aming baryo. May ibibigay po kayo sa akin? Oo, Arvin. Dahil bukod sa taglay mong medalyong kabal na tumutulong para hindi ka tablan ng bala at anumang matatalim na sandata, ay makatutulong ang inerasyon ng langis para sa iyong misyon. Pumasok sa kanyang kwarto si Lolo Armando. Nang lumabas siya, ay hawak niya sa kanyang palad ang isang maliit na bote na merong langis na pinagbabara ng sambong. Ano pong gagawin ko sa langis na to, Lolo Armando? May orasyon ko ang langis na pinagbabara ng daon ng sambong. Umiinit ang langis kapag may kampo ng dilim o aswang na malapit sa kinaroroonan mo. Ang mga bala ng baril na gamit mo ay maaari mong pahiran ng langis na yan para matiyak na agad na mamamatay ang sino mang aswang na tatamaan ng balang pinahiran ng langis. Kung ganun, malaking tulong nga po to sa akin, Lolo Armando. Ganun nga, Arvin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang paggamit niyan dahil alam kong ikaw ang sagot at makatutulong para matapos na ang problema dito sa aming baryo. Nang maibigay na sa akin ni Lolo Armando ang langis, ay hindi na ako mapalagay dahil ibig sabihin lang nun ay dapat ko nang gawin ang aking misyon, ang tapusin ang aswang abwak na siyang may kagagawan ng pagkawala ng mga naninirahan sa Baryo Ugong. Kaya para matiyak ko ang tungkol sa balitang yon, ay gumawa ako ng sariling pag-iimbestiga at sinundan ko ang ama ni Diana para ako mismo ang makakita at makatiyak kung ano nga ba ang kanyang ginagawa bilang aswang na abwak. Sa lugar na to nakita namin ni Tonyo ang ama ni Diana. Tsak dito uli yung daraan at hahanap ng mabibiktima. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Nagsisimula ng dumilim nang makita ko ang pagdating ni Mang Marcelino. Tila may hinihintay siya. Saglit pa ay nakarinig ako ng pagpito mula sa isang tao. Mula sa makitid na daan ay lumitaw ang isang lalaki na tila galing sa kanyang bukid at pumipito pa habang naglalakad. Doon ko rin nakita sa pagkakataong yon ang biglang pagbabago ng anyo ni Mang Marcelino. Mula sa pagiging tao ay nag-anyo na katulad ng isang taong bayawak. Agad nitong inatake ang magsasaka na wala namang nagawa. Kitang-kita ko rin kung paano siyang nakagawa ng hukay gamit lamang ang kanyang mga paa at kasamang dinala sa ilalim ng uka na nilikha niya ang lalaking biktima. Hanggang sa tuluyan na itong lumubog sa ilalim ng lupa at hindi ko na nakita. Napakabilis ng mga pangyayaring yun. Halos wala akong nagawa para tulungan ang kanyang biktima. Pero dahil dun, natiyak kong si Mang Marcelino nga ang aswang abwak na dapat kong tapusin. May kapareha siyang aswang abwak na nagiging uwak. Kung sino man yun, ay kasama siya sa aking dapat iligpit. Pero naisip ko na wag naman sanang si Diana yun dahil magiging malaking problema at hadlang yun para gawin ang misyon ko. Samantala, pagkatapos ng pangyayaring yon na nasaksiyan mismo ng mga mata ko, ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Mang Marcelino, ay umuwi ito ng kanyang bahay. Saan po kayo nanggaling, Ama? Bakit ganyan ka magtanong, Diana? Meron lang akong inasikaso. Ano nga po yon? Kailan ka pa nagkaroon ng paintulot para usisain ang mga ginagawa ko? Nagtataka lang po kasi ako, Ama, sa mga lakad po ninyo. Kahit ano pang gawin ko, Diana, wala kang pakialam. Isa pa, minsan ay bigla ka na lamang nawawala. Sabihin mo nga, nakikipagkita ka pa rin ba sa lalaking dayo na yon? Ama, hindi pa nga uli kami nakikita ni Arvin eh. Dapat lang. At wag na wag ka rin makikipagkita pa sa kanya kahit kailan. Dahil malasaag ka natin ang taong yon. Hindi ang katulad niya ang namabagay sa'yo. Kaya ngayon pa lang, kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya, baliwalain mo na. Kalimutan mo na rin siya. Dahil walang patutunguhan kung ano man damdamin ang meron ka para sa lalaking yon. Bakit ba ganyan po kayo kay Arvin? Hindi pa naman niyo siya ganap nakakilala. Hindi na kailangan makilala ko pa siya ng lubusan. Sapat na ang nararamdaman ko nang makaharap ko siya. Maging ang presensya niya
ay hindi ko nagugustuhan. Kaya nga nasabi kong hindi siya nababagay sa'yo, Diana. Kung may ibang nilalang na nakahihigit sa kanya, ay sa kanya ka nababagay. Ewan ko po sa inyo. Hindi ko kayo maintindihan. Pati kaligayahan ko. Gusto niyong pangunahan. Ang iniisip ko ay hindi lang para sa iyong kapakanan, kundi maging sa ating angkan, sa ating lahi. Hindi ko hahayaang papasukin sa lahi natin ang taong maaaring maging dahilan ng kasiraan ng ating angkan. Hindi ko kayo maintindihan, Ama. Dahil marami ka pang hindi nalalaman. Sapagkat wala ka pa sa takdang gulang para ganap na maunawaan at maintindihan ang lahat. Yun na mga bagay na nakalihim ng matagal. At ipapabatid ko sa iyo sa takdang panahon at pagkakataon. Dahil hindi ko na dapat patagalin ang aking misyon at malaki ang inaasahan sa akin ni Hepe, kaya dapat ko nang tapusin ang aking trabaho sa Baryo Ugong. Maging si Lolo Armando ay ibinahagi na rin sa akin kung paano mapapatay ang aswang abwak. Bata yon sa kanyang nalalaman mula pa sa kanyang mga ninuno. May alam po kayong mabisang paraan para madaling mapatay po ang aswang na abwak? Oo, Arvin. At alam kong hindi magiging madali yun para sa'yo. Bakit niyo po nasabi yun? Saka paano po? Ano po ba dapat kong gawin? Hindi ba't natitiyak mo ng anak ng aswang abwak si Diana? Opo, Lolo Armando. Saan gagamitin mo, Arvin? Para madali mong magawa ang plano mo. Hindi mo na rin hahanapin pa ang aswang abwak, kundi siya na mismo lalapit sa'yo. Dahil hahanapin ka niya. Sa pamamagitan po yun ni Diana? Oo, Arvin. Gagawin mong biyag si Diana. At madali mo magagawa yon. Dahil kaibigan mo siya. Pero, Lolo Armando, Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi magiging madali. Kaya dapat kang mamili. Ang gampanan ng tungkulin mo bilang pulis at magkaroon ng magandang record para sa promosyon. O kaya naman pare-pareho na lang tayo mapahamak at patayin ang aswang abwak. Saka isa pa, wala ring magiging katiyakan ang nararamdaman mo kay Diana dahil hindi papayag ang kanyang ama sa ibig niyong mangyari. Tiyak alam niya kung ano ka, kaya panganib ang dala mo sa buhay nila. naguguluhan po ako, Lolo Armando. Nasa iyo ang pagdidesisyon. Ayokong pangunahan ka, Arvin. Pero umaasa ako na pipiliin mo ang lalong mahalaga at hindi ka magiging makasarili para sundin ang bagay na magbibigay lang sa iyo ng kasiyahan. Lalo lamang naging magulo ang utak ko sa mga sinabi ni Lolo Armando. Pakiramdam ko ay nasa pagitan ako na nag-uumpugang bato. Hindi ko alam kung ano ba ang pipiliin ko. Dapat ko bang unahin ang nararamdaman ko para kay Diana o ang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga taga-Baryo Ugong o kaya ang tungkulin ko bilang alagad ng batas? Ang tungkuling pinanumpaan ko para protekta ng aking kapwa at iligtas sila sa kapahamakan. Samantala, sa lugar naman ni Diana, nagkaroon naman ng seryosong pag-uusap sila ng kanyang ama at may kinalaman yun sa akin. Alam kong masama ang loob mo sa akin, anak. Dahil yun sa pakikialaman ko sa nararamdaman mo. Naguguluhan lang po kasi ako, Ama. Para bang ayaw niyo po na maging masaya ako. Hindi mo maitatago sa akin na may nararamdaman ka sa binatang yon. Kahit kailan mo lang naman siya nakilala. Hindi ko nga rin po alam, Ama. Pero madaling nahulog po ang loob ko sa kanya. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi siya ang nararapat para sa'yo. Pero, Ama, Siguro naman sa sasabihin ko sa'yo ay mababago na ang isip mo. Lalo na kung may kinalaman sa pumanaw mong ina. ano pong ibig niyong sabihin? Maaari mong makasamang muli ang nanay mo. Pwede siyang mabuhay muli at makapiling natin. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Ama? Oo, Diana. At may paraan para muling mabuhay ang nanay mo na si Amalia. Paano po, Ama? Sa pamamagitan ng binatang yon. Si Arvin? Oo, anak.
at sariwan dugo ng binatang yon ang maaaring bumuhay uli sa iyong nanay. Bata pa siya, malakas ang kanyang presensya. At may kakaiba sa kanya, kaya malakas ang dugo niya na kailangan para mabuhay muli ang nanay mo. Ano pong gagawin ko, Ama? Dapat mo siyang makumbinsi na sumama sa iyo, doon sa lugar kung saan nakalibing ang nanay mo. Sa lugar na yon, dapat maidilig sa puntod ni Amalia ang sariwa niyang dugo. Pero Ama, parang sinabi mo na rin dapat mamatay si Arvin. Oo, dahil yun ang kailangan. Alin ba ang mas mahalaga sa iyo? Ang lalaking yun na kailan mo lamang nakilala o ang makasaba uli ang iyong ina? Sa naging pag-uusap na yon ni Diana at ng tatay niya, ay naging mahirap sa kanya ang magdesisyon, lalo na't ikakapahama ko yun. Samantala, dahil ang nais ko'y matapos na ang aking misyon, kaya dapat kong gawin ang sinumpaan kong tungkulin. Kailangan ko nang makipagkita kay Diana para umpisahan na ang plano na sinabi sa akin ni Lolo Armando. Gagamitin ko ang medalyong kabal at langis na may orasyon na ipinagkatiwala niya sa akin. Alam ko kung anong oras wala sa kanilang bahay si Mang Marcelino, kaya nagpunta na ako sa bahay nila. Sa pagdating ko doon, ay agad kong napansin ang kalungkutan ni Diana. Mukhang may problema ka, Diana. Marami lang ako iniisip, Arvin. Ang iyong ama ba? Dahil tutol siya sa akin? Oo. Kaya nga gulong-gulo ang utak ko. Siguro wag na lang muna nating isipin ang tungkol dyan. Maaari naman tayong maging masaya, di ba? Lalo na ngayong magkasama tayo. Tama ka. Hindi ko na ililihim sa iyo, Arvin. Ibang kaligayahang nararamdaman ko kapag nakikita at nakakasama ka. Ganon din ako, Diana. Kaya, kung gusto mo, sumama ka muna sa akin. Siguro naman hindi pa darating ang ama mo. Saglit na nag-isip si Diana. Saka bumakas ang ngiti sa labi niya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pumapayag siya sa aking imbitasyon. Kaya tumango siya. Bagay na nagbigay sa akin ng kasiyahan. Agad kong naisip na epektibo ang naisip kong plano para kunin ang loob at paniwalain si Diana na gusto ko siyang makasama. Subalit ang totoo ay bahagi yun ng plano namin ni Lolo Armando. Agad kong isinama si Diana sa lugar na malayo sa kanilang bahay. Sa isang lugar sa gubat kung saan naghihintay sina Tonyo at Lolo Armando. Kaya nagtaka si Diana nang makita niya ang maglolo sa lugar na pinuntahan namin. Akala ko ba mamamasyal tayo, Arvin? Bakit nandito sila? Mga kaibigan ko sila. Si Lolo Armando at ang apo niya na si Tonyo. Kumusta ka, Diana? Ayaw mo bang maging kaibigan din kami ng apo ko, Diana? Hindi naman po sa ganon. Pero parang iba po ang nararamdaman ko. May gagawin ba kayo sa akin? Wala. Ano ba sinasabi mo, Diana? Huwag mo sana akong lokohin, Arvin. Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Diana, relax ka lang. Habang pinapakalma ko si Diana, ay lumapit sa likuran ko si Tonyo at patagong iniabot mula sa aking likuran ang isang panyo na nilagyan ni Lolo Armando ng gamot na pampatulog. Labag man sa loob ko ay itinakip ko ang panyo na may pampatulog sa mukha ni Diana. Saglit lang ay nawalan siya ng lakas at unti-unting nakatulog. Agad ko naman siyang inalalayan. Lumapit sa akin si Tonyo at tinulungan ako. Sa kabinuhat namin si Diana at dinala sa isang kubo na malapit lang sa kinaroroonan namin. Sa lugar na yon, pansamantalang mananatili si Diana. Makakasama niya si Lolo Armando at Tonyo, kaya iginapos ni Lolo Armando ang paa ni Diana at nilagyan ng piring ang mga mata nito. Lolo Armando, Tonyo, kayo na munang bahala kay Diana. Huwag niyo siyang pababayaan. Huwag ka mag-alala, Arvin. Walang masamang mangyayari sa kanya. Oo nga, aalagaan namin siya. Maraming salamat. Kailangan ko na mag-abang sa daan patungo sa lugar na to. Dahil maaaring doon ko rin makita si Mang Marcelino na maghahanap kay Diana. Sige, mag-iingat ka, Arvin. Opo, Lolo Armando. Lagi mong ilagay sa isip mo. Kung ano mang gagawin mo ay dahil yun sa misyon mo.
para sa Baryo Ugong at para sa pagtupad ng tungkulin mo bilang isang alagad ng batas. Opo, Lolo Armando. Hindi ko po kakalimutan yon. Samantala, sa bahay naman ni Mang Marcelino ay galit na galit ito. Nalaman niya na nawawala ang kanyang anak. Bagamat hindi niya tiyak kung nasaan ito, pero alam kong may kutob siya kung saan makikita si Diana. Malakas ang hinala ko. Naglalaking yun na naging kaibigan ni Diana ang may kagagawan kung bakit nawawala ang anak ko. Hindi ako makapapayag na itakas niya si Diana. Magbabayad siya. Kahit ano pang agimat ang meron siya. Papatayin ko siya. Kahit saan pa siya magtago ay hahanapin ko siya at babawiin ko sa kanyang anak ko. Hindi ang kagaya ng walang niyang yun ang makikinabang sa anak ko. Dapat ko rin siyang makuha para gamitin ang dugo niya at muli kong makasama ang asawa ko. Mula sa isang sulok ng kanyang bahay ay nagtungo ron si Mang Marcelino. May ilang bagay siyang kinuha roon at saka lumod. Umusal ng kakaibang dasal at iniyukod ang kanyang ulo. Nang mga sandaling yun naman ay nag-aabang na ako sa daan para makita ko ang sino mang maaaring magtungo sa kubo na kinaroroonan ni Diana at ni na Lolo Armando. Inihanda ko na rin ang aking baril na ang bala ay pinunasan ko ng langis na inorasyonan ni Lolo Armando. Habang ako'y naghihintay, nakarinig ako ng tila kinakalahig na lupa. Pamilyar sa akin ang tunog na yon dahil narinig ko na. Ang ingay na yon ay kagagawa ng aswang abwak kung di ako nagkakamali. Kung ganun, maaaring natuntunan ng ama ni Diana ang kinaroroonan niya. Pero manda siya. Mamamatay na muna siya bago pa niya makita si Diana. Kaya tama lang na naroroon siya sa kubo at binabantayan ni Tonyo para hindi niya makita kung paano ko papaslangin ng kanyang aswang abwak na ama. Madilim na ng mga sandaling yon, pero dahil sa medalyong kabal na tangan ko, ay nakakatulong yun para maging matalas ang pakiramdam ko at makita ko ang kahit na anong nilalang, kahit madilim. Kapag biglang lumitaw ang aswang abwak, lagot siya sa akin. Nagtaka ko dahil biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay na kanina ay tila may kinakalahig. Naglakad-lakad ako para alamin kung bakit nawala ang ingay na kanina lang ay naririnig ko. Hanggang sa mabulaga na lamang ako dahil mula sa likuran ko, lumitaw ang aswang abwak na galing sa ilalim ng lupa at agad na hinawakan ang leeg ko. Ulang iya ka! Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Sa halip na bitawan ako ng aswang abwak na sumasakal sa akin, ay lalo pang ibinao nito ang kanyang matutulis na kuko. Yun nga lang, kahit anong baon ng kanyang kuko sa aking leeg ay hindi naman yun pumapasok sa aking balat. Hirap ang aswang abwak na ibaon ang kanyang kuko dahil tila lalong kumakapal ang balat ko. Mas lumakas ang bisa ng medalyong kabal. Hawak ko ang baril ng sandaling yon, subalit hindi ko basta mababaril ang aswang dahil nasa likuran ko ito. Hindi ko siya nakikita, kaya nag-isip ako ng dapat kong gawin. Bigla akong yumuko at ibinaluktot ko ang aking katawan. Buong lakas kong ginawa yon, kaya natangay ang aswang na nakakunyapit sa aking leeg. Napunta ito sa aking unahan, kaya sinamantala ko ang pagkakataong yon. Iniumang ko ang aking baril at pinuntirya ang aswang. Dalawang magkasunod na putok ng baril ang pinakawalan ko. Kitang-kita ko kung paano tumama sa katawan ng aswang ang unang bala ng baril. Ang ikalawa naman ay tumama sa ulo ng aswang abwak na nasa anyo ng isang taong bayawak. Agad na tumimbuwang ang aswang at bumagsak sa lupa. Hindi ko na sinundan pa ng isa pang putok dahil alam kong napuruhan ko na siya. Isang bagay na lang ang hinihintay ko ng sandaling yon, ang magbago ang anyo ng aswang abwak at maging si Mang Marcelino. Kaya lamang, nang makita ko ang pagbabago ng anyo nito, ay hindi yun ang ama ni Diana. Anak ng putya! Ibang tao siya! Hindi siya si Mang Marcelino! Kung ganun, may mga kasama siya! Dahil sa natuklasan kong yon,
ay mas kailangan ko ang maganda at maging alerto dahil may iba pang aswang abwak na maaaring umatake sa akin. Pwedeng nasa tabi-tabi lang ito at kumukuha ng tamang tiyempo upang sugurin ako. Iginala-gala ko ang aking mga mata hanggang sa makarinig na naman ako ng pagaspas ng ibon. Isang ibong itim ang nakita kong lumilipad na paparating. Gaya ng unang nangyari sa akin, magkaparehas na aswang abwak ang nakaengkwentro ko. Isang abwak na lalaki na nasa anyo ng taong bayawak at isang babae na nasa anyo naman ng isang uwak o itim na ibon. Tuloy-tuloy ang ginawa nilang pag-atake sa akin. Kaya ang ginawa ko, yumuko ako para hindi ako magawang dagitin. Hindi ko naman magamit ang aking baril dahil baka masayang ang bala ko, lalo na't mabilis kumilos ang malaking uwak. Pero kailangan ko rin siyang mapatay, katulad ng abwak na nasa anyong tao ng bayawak. Kailangan kong umisip ng iba pang diskarte para tapusin ang malaking itim na ibon. Agad naman akong nakaisip ng paraan. Delikado, pero dapat kong subukan at maging matapang. Kaya hinayaan kong makalapit sa akin ang itim na ibon. Hindi ako kumilos, kundi nagpaubaya lang ako para madali niyang dagitin. Ganon nga ang ginawa ng ibon. Lumikha pa ng malalakas na ingay ang ibon. Nang magawa niya akong dagitin, inilipad niya ako. Kung saan man ako planong dalhin ay hindi ko alam. Subalit hindi maaaring mangyari yon. Hindi ako papayag na tangayin ng uwak sa kung saan lugar. Sabi nga, matalino man ang matching, mapaglalalangan din. Kaya matalino man ang aswang abwak, alam kong mas matalino ako sa kanya. Kaya habang inaangat ako ng ibon papataas, ay kanina ko pa naihanda ang aking baril. Habang patuloy sa paglipad ang itim na ibon, ay idinikit ko naman sa katawan nito ang dulo ng hawak kong baril. Sa mismong puwetan ng itim na ibon, nagawa kong itutok ang dulo ng baril. Pagkatapos ay kinalabit ko ito. Gumewang-gewang siya sa paglipad, patunay na nasaktan at nawalan ng balanse. Nang malapit na sa lupa ang ibon ay nabitiwan niya ako at nauna akong bumagsak sa lupa. Salamat na lamang at ligtas ang pagkakabagsak ko. Ang ibong binaril ko naman ay bumangga sa isang puno at nawalan ng buhay. Nagpatuloy ako sa paghihintay sa lugar na yon hanggang dumating ang taong inaasahan kong pupunta ron, ang ama ni Diana. Nakikita ko sa mukha niya ang matinding galit. Nagpalinga-linga pa siya na para bang may hinahanap o marahil ay nakikiramdam. Hanggang sa pumesto siya sa isang lugar at mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ko ang pagbabago nito ng anyo. Naging isang taong bayawak. Taglay ni Mang Marcelino ang pagiging aswang abwak. Gamit ang kanyang kamay at paa na may matutulis na kuko ay gumawa siya ng hukay. Napakadali sa kanya ang ginawang paghukay at nakita kong nagawa niyang makapasok sa loob ng hukay sa ginawa niya. Narinig ko pa ang ingay ng lupa dahil sa ginawa niyang pagpasok doon. Umaangat pa ang bahagi ng lupa na kanyang dinaraanan. Napansin kong ang direksyon ng lugar na gumagalaw na lupa ay ang dakong kinaroroonan ni na Lolo Armando. Papunta siya sa kubo, sa lugar na kinaroroonan ni Diana. Mukhang alam niya kung nasaan ang kanyang anak. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, kundi nagmamadali rin akong sumunod sa lugar na tinatahak ng aswang abwak na sumuot sa ilalim ng lupa. Hindi ako dapat maunahan dahil malalagay sa panganib sina Lolo Armando at Tonyo. Kaya lamang kakaiba ang galaw ng aswang dahil tuloy-tuloy lang ito papunta sa kinaroroonan ni na Lolo Armando. Samantalang ako ay nahaharangan ng mga halaman at mga kahoy na nakahambalang sa akin dinaraanan. Kaya nang makarating ako doon ay nakita kong lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang aswang abwak. Nagulat si Lolo Armando sa biglang pagsulpot ng aswang. Saan ka galing na halimaw ka? Saan pa ba? E di sa ilalim ng lupa. Ang aswang abwak! Siya ang kumukuha ng mga tao rito at dinadala sa ilalim ng lupa! Kayo, gusto nyo rin bang ibaon ko ng buhay sa ilalim ng lupa at gawing pagkain ng mga abwak na naninirahan doon?
Ayaw namin. Ano bang kailangan mo, aswang? Talagang nagtanong ka pa? Alam kong nandito ang anak ko si Diana. Tama si Arvin. Isang aswang abwak nga pala ang ama ni Diana. Nasa nandayo na yon? Malaki ang atraso niya sa akin. Siyang may kagagawan kung bakit nawawala ang anak ko. Wala rito si Arvin. Ang dapat sa dayo na yon ay mawala. Pero kailangan pakinabangan ko na muna siya. Dapat ko siyang makita. Ituro niyo sa akin. Kung ayaw niyong mauna kayo mawala, dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Huwag mo nga kami tinatakot. Huwag mo pakikialaman, lolo ko ha. Papatayin kita. Matapag na abnoy. Para bang may magagawa ka? Narinig ko ang pakikipagsagutan ni na Lolo Armando at Tonyo kay Mang Marcelino, kaya nagpakita na rin ako sa kanya. Kung walang magagawa si Tonyo, ako meron. Para tapusin ka. Nagpakita ka na rin. At gaya ka rin nila na nagtatapag-tapagan. Salamat at dumating ka na, Arvin. Wala pa rin malay si Diana, Arvin. Sabi ko na nga ba, nandito si Diana. Dito niyo tinatago ang anak ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Mga hayop kayo. Pagbabayaran niyo ng mahal kapag may masamang nangyari sa anak ko. Wala kaming gawang masama kay Diana. Tulog lang siya, tulog. Dahil sa katabilan ni Tonyo, ay ganap nang nalaman ni Mang Marcelino na hawak nga namin ang kanyang anak. Kaya lalo lang ito nagalit. Unang sinunggaban ng aswang abwak si Tonyo. Hinawakan niya ang leeg nito. Kaya gano'n na lang ang pagmamakaawa. Tulog niya ka. Papatayin ako ng aswang. Huwag ka mag-alala, Tonyo. Hindi kita pababayaan. Hawak ko man ang baril ng sandaling yon. Kaya lamang hindi ko naman basta magagamit. Mahirap asintain ng aswang, lalo na't masyadong magalaw si Tonyo habang hawak ng aswang. Maaari din siyang tamaan ng baril. Arvin, ang apo ko! Tulungan mo siya! Pero delikado na barilin ko po ang aswang eh. Baka tamaan si Tonyo. Anong gagawin natin? Si Diana. Kailangan natin siya. Magagamit natin siya. Nasa kubo. Naiwan siya doon. Wala pa rin siyang malay kanina. Halika, Lolo Armando. Kunin natin si Diana para makita siya ng abwak na si Mang Marcelino. Dahil malapit lang naman ang kinaroroonan namin sa kubo, kaya nagmamadali kaming pumunta doon ni Lolo Armando at sa pagbabalik namin ay kasama na namin si Diana. Salamat na lamang at may malay na ito, kaya madali naming naisama. Ano ba nangyayari, Lolo Armando? Bakit hindi mo alisin ang piring sa mata ko? Hindi pa maaari, Diana. Si Arvin, nasan siya? Umalis pa siya, tiniwan niya ako. Ano ba kailangan niya sa akin? Tahimik lang ako sa tabi ni Lolo Armando. Sinikap ko na wag na munang magsalita para hindi malaman ni Diana na naroroon lang ako. Hanggang sa makita ni Mang Marcelino ang anak niya. Diana, anak! Anong ginawa nila sa'yo? Ama? Ama, ikaw ba yan? Bakit kayo nandito? Para iligtas ka. Dahil may masamang plano sa'yo ang dayong kaibigan mo. Ama, ikaw nga ba yan? Pero bakit tila kakaibang boses mo? Saan ano ba nangyayari? Nakatakip ang mga mata ko at may tali ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano bang gagawin nila sa akin. Wala kaming gagawin masama sa iyo, Diana. Dahil ang kailangan ni Arvin ay ang ama mo na isang masamang nilalang. Isang aswang abwak na siyang kumukuha ng mga tao dito sa Baryo Ugong. Huh? Ano ba sinasabi niyo, Lolo Armando? Anong aswang abwak si Ama? Yun ang katotohanan, Diana. Kaya dapat mawala na ang iyong ama para matigil na rin ang nangyayaring kasamaan dito sa Baryo Ugong. Arvin, andiyan ka lang pala. Ano ba nangyayari? Naguguluhan ako. Pakiusap. Mabuti pa alisin mo ng takip sa mga mata ko
Tanggalin mo na ang mga piring ko para makita ko mga nangyayari at maintindihan ko. Dahil hindi na namin dapat pang itago kay Diana ang lahat, kaya inalis ko ang nakatakip sa kanyang mata. Pero hindi ang tali sa kanyang mga kamay. Ramdam ko ang galit sa mukha ni Diana nang makita niya ako. Nagtiwala ako sa iyo, Arvin. Pero niloko mo ko. Ang sabi mo mamamasyal tayo. Pero isinama mo lang pala ako para gawing bihag. Dahil may malaking kasalanan ng ama mo, Diana. At yun ang naisip namin ni Arvin para magpakita sa amin ng iyong ama. Dahil dapat siyang magbayad sa kanyang mga ginawang kasalanan. Pinagplaplanuhan niyo ng masama si ama? Marami siyang kasalanan, Diana. At tignan mo ngayon ang iyong ama. Hayan siya. Hawak niya si Tonyo at pinagtatangkaan ng masama. Ama, bakit ganyan po ang itsura niyo? Ano nangyari sa inyo? Isang aswang abwak ang iyong ama, Diana. Hindi mo ba alam yon? Totoo nga pala ang mga naririnig ko tungkol sa inyo, ama. Akala ko walang katotohanan yon. Anak, ito ang totoong pagkatao ko. Ang buhay na meron tayo. Ito ang aming naging tandana. At dahil sa pagiging aswang abwak namin ng inay mo, may pag-asang mabuhay siya uli. Nasabi ko na sa iyo kung paano mangyayari yon. Kung paano mabubuhay uli ang iyong ina. Opo, ama. Mamaya na kayo mag-usap-usap. Arvin, tulungan niyo na muna ako. Ayoko sa pangit tatwag na to. Tulungan niyo ako. Wala ka nagkawala. Mamamatay ka na sa mga kamay ko, Abnoy! Hindi mo gagawin yun, Mang Marcelino. Wala kang masamang gagawin sa kaibigan ko si Tonyo. Kapag pinakialaman mo si Tonyo, hindi mo na mababawi pa ang anak mo dahil magiging kapalit siya ng buhay ng apo ko. Pero, Lolo Armando, Arvin, hindi ako papayag na mamamatay ang apo ko. Ama, pakawalan niyo po si Tonyo, pakiusap. Baka kawalan ko ang Abdoy na ito. Pero kailangan, pakawalan ka rin nila. napaisip ako sa ibig mangyari ng aswang abwak. Dahil kapag pinakawalan namin si Diana, ay magkakaroon ito ng pagkakataon para atakihin kami ni na Lolo Armando. Napipigilan lang siya na gawin ang pag-atake dahil hawak nga namin si Diana. Isa pa, habang hawak namin si Diana, ay mananatiling ligtas si Tonyo. Kaya totoong napakahirap pagdesisyonan ang dapat gawin ng sandaling yon. Maghihintay ako. Gusto ko munang makita na pinakawalan nyo na ang anak ko bago ko pakawalan ang Abnoy na ito. Paano kami makakasiguro na pakakawalan mo ang apo ko kapag pinakawalan namin si Diana? Lolo Armando, ako pong bahala. Tiyak natutupad po si ama sa sinasabi niya. Pasensya ka na, Diana. Pero mahirap magtiwala sa isang katulad niya. Nagawa nga niyang ilihim sa iyo ng matagal na panahon ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Kaya mahirap siyang pagkatiwalaan. Ibig bang sabihin, may plano ka rin masama sa akin, Arvin? Hindi totoo ang pagtingin mo? Ang pagmamahal mo? Diana, totoo lahat ng yun. At huwag mong isipin na may masama akong gagawin sa iyo. Ang problema at kalaban ko rito ay ang ama mo. Dahil masama siya, kampon ng kasamaan at marami nang naging biktima. Bagay na ngayon mo lang din nalaman. Gusto niyong mamatay si ama? Yun ang ibig niyong mangyari? Diana, dapat pagbayaran ng ama mo ang kanyang mga naging kasalanan. Ang kamatayan lang niya ang magiging kabayaran para na rin sa katahimikan ng Baryo Ugong. Kahit masama si ama, hindi ko pa rin kayang makita na mamatay siya. Masakit yun. Wala na nga akong ina. At hindi ko kakayaning mawala pa si ama. Kahit masama siya, gugustuhin mo pa rin na makasama siya. Samantalang gagawa lamang siya ng kasamaan. Maraming tao pa mapapahamak dahil sa kanya at sa mga kalahi niya.
Isa pang dapat mong malaman, Diana, ay maaaring maipasa sa iyo ng ama mo ang pagiging aswang niya. Yun ang gagawin niya. Gusto mo bang maging katulad din niya? Ibig mo bang maging masama at naghahasik ng lagim dito sa Baryo Ugong? O gusto mong mabuhay na tulad ng pangkaraniwan tao? Maging masaya at maging payapa ang buhay. Ewan ko, Lolo Armando. Hindi ko na alam, naguguluhan ako. Pero kailangan mo magdesisyon dahil mahalaga ang bawat oras. Sadyang mahirap kay Diana na bumuo ng desisyon. Hindi niya kayang mawala ang ama kahit pa isang abwak ito. Naiinip na rin si Tonyo kaya gumawa siya ng paraan para makatakas. Gamit ang kanyang ngipin ay kinagat ng buong diin ang kamay ng aswang na humahawak sa kanyang leeg. Nasaktan ng aswang kaya nabitiwan nito si Tonyo. Nagalit ang halimaw kaya gamit ang kanyang matutulis na kuko sa kamay ay kinalawit niya ang papatakas na si Tonyo. Bumaon ng malalim sa likuran ng binata ang matutulis na kuko nito. Kitang-kita ko yun kaya agad kong itinutok ang baril para puntiryahin si Mang Marcelino. Subalit mabilis ang naging kilos ni Diana at pinigilan niya ako. Agad niyang hinawakan ng braso ko para agawin ang baril. Wag! Huwag mong patayin si Ama! Nag-agawan kami ni Diana sa baril, samantalang sugatan naman si Tonyo at padapang nabuwal sa ginawa ng aswang abwak. Galit na galit si Lolo Armando kay Mang Marcelino kaya sinugod na rin ang aswang kahit wala siyang hawak na anumang sandata, kundi isang kahoy na pinulot lang niya na nakakalat. Hayop ka! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa apo ko? Matigas ang ulo ng apo mo! Tama lamang yan sa kanya! Habang papasugod si Lolo Armando sa aswang abwak, ay nakikipag-agawan ako ng baril kay Diana. Tinabig ko at tinulak ng malakas si Diana upang hindi na makaagaw. Natumba siya at padapang bumagsak sa lupa. Agad kong tinulungan si Lolo Armando. Dehado si Lolo Armando sa pakikipaglaban dahil tanging kaputol na kahoy lamang ang gamit niya. Inasinta ko ang aswang abwak na mula sa dilim ay may lumitaw na itim na ibon at dinaluhong ako. Tumama ang kanyang paa na may matutulis na kuko sa mukha ko. Nawala ang focus ko kaya hindi ko na malayang aatakihin na pala ako ni Mang Marcelino. Nakaumang sa katawan ko ang kanyang dalawang mahahabang kamay na may matutulis na kuko. Subalit bago pa ako tuluyang atakihin ng aswang abwak ay mabilis na kumilos si Diana at humarang siya sa aking harapan. Kaya sa kanyang katawan bumaon ang mga kuko ng aswang abwak na kanyang ama. Ama! Patawad, anak! Hindi ko sinasadya! Bakit mo iniharang ang katawan mo? Dahil ayokong patayin mo si Arvin. Iniligtas niya ang buhay ko. Sa pangyayaring yun na nagawang saktan ni Mang Marcelino ang anak, ay bumaling siya sa akin. Subalit kanina pa nakahanda ang baril na hawak ko. Kaya nang sumugod sa akin ang aswang, ay 3 magkakasunod na kalabit ng gatilyo ang ginawa ko. Ang bawat putok ng baril ay tumama sa katawan ni Mang Marcelino. Dahil ang bala nito ay may orasyon, kaya umusok ang katawan ng aswang. Kasunod ay ang tila pagsabog nito na naging katapusan ng pinuno ng mga aswang na abwak. Pumalaho naman sa iyak si Diana sa kanyang nasaksihan. Si Lolo Armando ay umiiyak din dahil tuluyan nang nagpaalam si Tonyo na malalim ang sugat sa katawan. May pag-aalala akong lumapit kay Diana na sugatan din sanhi ng pag-atake ng kanyang ama. Iniharang niya ang sarili niya para ako ay iligtas. Patawarin mo ako, Diana. Hindi ko rin gusto ang ginawa ko sa iyong ama. Marami siyang kasalanan at pulis ako na kailangan tuparin ang aking trabaho. Wala kang dapat ipaliwanag, Arvin. Masakit man ang nangyari. Pero kaya kitang intindihin. Pagkatapos sabihin yun ni Diana, ay niyakap ko siya. Nahihirapan siya sa kanyang sugat kaya naisip kong gamitin sa kanya ang langis na may orasyon na bigay ni Lolo Armando. Pinatakan ko ang kanyang sugat
at saglit pa ay umampat ang pagdurugo nito at naghilom. Katunayan, naligtas na siya sa kamatayan. Sayang nga lang at hindi na nakaligtas pa si Tonyo. Natanggap naman ni Lolo Armando ang naging kapalaran ng apo. Sa pagkamatay ng pinunong abwak ay nawalan na rin ng lakas ang iba pang kauri nito at naging madali na para sa akin na tapusin silang lahat. Natapos ko ang aking misyon sa Baryo Ugong at matitiyak ko na ito na ang simula ng katahimikan sa baryong yon. Samantala, dahil wala nang magulang si Diana, kaya sa pagtatapos ng misyon ko sa Baryo Ugong ay makakasama ko na siya. Hindi pa siya ganap na aswang, kaya walang rason para hindi namin ituloy ang nabuo naming pagmamahalan. Pinili ko ring hindi naiwan ng Baryo Ugong at doon na manirahan kasama si Lolo Armando. Kami na ni Diana ang magiging pamilya niya. Sa kabila ng pagiging bagito kong pulis, ay nabigyan ako ng promosyon dahil nagtagumpay ako sa aking misyon at naibalik ang katahimikan sa Baryo Ugong mula sa pamiminsala ng mga alagad ng kadiliman. Sa pangyayaring yun, natagpuan ko rin ang babaeng makakasama ko habang buhay. Bawat tao ay may misyon sa buhay na ito. Dahil kanya-kanya tayo ng itinakdang kapalaran, gawin lang natin ito ng ating buong makakaya para sa ating hinahangad na tagumpay at kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa akin pong mga kwento dito sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin nyo na rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.